Uy, ang puti nga. Ginajudge mo kagad, hindi ka pa nga, narinig ko rin sa Dior yan. Hindi pa ako sure kung gusto ko siya. May nangyari ba? Ay, perfect! Sabi ko na eh. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So today, ayan, meron tayong test out. Ito yung pinaka-unang-unang NARS na foundation ko. And lagi ko itong nababasa sa comments nyo. May mga nagme-message sa akin na itry ko daw itong NARS na foundation. Alam nyo, sa totoo lang, andun ako sa point na gusto ko mag-try ng iba-ibang brands, especially yung yung mga sikat sa ibang bansa. Pero alam ko hindi tayo yung target market. Kaya nga, hit or miss din talaga. Naalala nyo yung Estée Lauder na double wear. Ayan. Yan, okay. Pero dahil magaganda na yung mga nilalabas ng local brands, parang mas okay, sa totoo lang. Sa akin lang ang opinion ko to. Parang pansin ko, mas talagang akma sa weather natin, yung mga nilalabas ng local brands. Of course, kasi tayo yung target market. Eh, hindi naman tayo target market ng imported, of course. Pero, syempre, why not? Try natin, why not? I remember din yung time na gustong-gusto ko yung Marc Jacobs. Yun, pero okay naman siya sa weather natin. Yun nga lang, medyo heavy siya. Pero ngayon ha, kung ako yung tatanungin nyo, sabi ko sa inyo, lumalaban na ang mga local brands natin. Okay. Pero anyway, ito nga no, NARS tayo for today. I have the Light Reflecting Foundation dito. Dalawang shade yung kinuha ko para sure. Soft Matte Complete Concealer. Binigyan din ako ng sample sizes. Kaso, wag na natin gamitin yung primer. Itatest natin yung foundation talaga, hindi yung primer. Okay? So, I also have yung NARS na Radiant Creamy Concealer. Ito daw yung okay para sa under eye area. Okay, so simulan natin dito sa foundation. Ang nilagay ko lang sa face ko, guys, is yung Lux Organics na Aqua Daily Sunscreen. Ito yung aking go-to sunscreen. Especially ngayon, ha? Alam nyo, ang napansin ko nga dyan sa kanya, oo, NARS review tayo, pero i-mention ko lang din, gustong-gusto ko to underneath makeup kasi parang feeling primer siya. Basta, if you've tried it, alam nyo na. Pero, available yan sa Watsons. Oo. Eh, nakita ko nga kanina. Sabi ko, ay, wow! 30,000 plus na sold. Ay, wow! Bongga ang Lux Organics. Anyway. Okay, NARS. Ito daw ay improves skin radiance by 61%. More even skin tone by 93%. Regular price is 2,950. Pero, nabili ko siya on sale. Sale kasi yun. Kaya meron akong 10% discount. Kaya, bongga na, diba? Okay, ganito yung itsura niya. So, ayan siya. Meron siyang pump. L4. Yung isa is L5 Fiji. Ito naman is L4. Deauville ba? Tama ba yung basa ko? Yan ang hirap sa mga mamahalin eh. Pinapahirapan ako sa pagbabasa ng shade. Hindi ko alam kung anong hindi ko alam kung tama yung basa ko. Okay, let's shake well. Maniwala kayo sa hindi, guys. First NARS na foundation ko to. Lagi ko tong nakikita at lagi kong naririnig. Oo, sa mga pinapanood ko sa YouTube. Maganda daw to. Ito yung Deauville. Okay, ayan siya. Manipis lang siya. Thin consistency na foundation. Sayang. Ano ba yan? Okay, next one is Fiji. L5 naman si Fiji. Ito medyo warm. Parang okay sa akin si Deauville. Ito parang masyadong yellow. Pero okay pa rin naman. Pero ano kasi ako, neutral kasi ako, guys. Dati warm. Ngayon, nagiging neutral. Siguro dahil nga nakameta tayo na ko. Ayan, may mga nagtatanong anong ginagamit kong gluta. Kasi iba na daw yung skin ko. I mean, mas nag-iiba talaga yung skin tone. Ayan, meta tayo. Link sa description box. Ano sa tingin nyo, guys? O, ilagay ko si Deauville sa middle part. Tapos sa outer part. Sige, gano'n na lang. Para magamit natin pareho kasi pareho ko naman binili. Kuha ko ng brush muna, ha? For application. I-blend ko na to. Sheer lang siya, no? Hindi siya ganun kakapal. Okay, si Deauville muna tayo. And dito muna tayo on one side. Uy, ang puti nga. O, hintayin natin mag-set, no? Huwag tayong magdaldal agad. Kasi ikaw minsan, ang problema sa'yo, ginajudge mo kagad, hindi pa nga siya nagsiset eh. Give it time to set, okay? Sinermo mo na yung sarili eh, no? Wow, the glow. Oh my gosh, yung glow niya. At saka ang puti. Buti na lang. Actually, yung binibigay niya sa akin, ito talagang Deauville. I have a feeling na magiging maputi siya. So, mix ko yun. Yung Fiji naman tayo. And then, dito ko ilalagay sa
outer part. Matagal siya mag-set. At saka, grabe, dewy-dewy. Try ko yung sponge. So, kukuha ko ng Blendy. I'm using itong 3 sides precision Blendy. Kitang-kita pa rin yung skin. Ayun, oh. Very sheer lang siya na foundation. Pero hopefully, okay siya sa natin, sa panahon natin, sa weather natin. Alam niyo naman, ang weather natin, lapot-laputan ng labanan talaga. Lalo na sa hapon, ay die. Gusto ko yung glow, ha? Gusto ko yung glow. Parang, alam niyo yun, hindi niya dinakpan yung glow ng skin ko and nag-add pa siya kasi nga light reflecting. Sabi dito, see your skin in its best light. Light reflecting foundation instantly diffuses light to blur imperfections and smooth the look of skin. Powered by skincare ingredients. This product strengthens skin's barrier to maintain moisture day by day. This formula visibly improves skin clarity even after makeup is removed. Medium buildable coverage, natural finish, breathable, all-day wear. Oh, meron siyang skincare ingredients. So, habang matagal mong ginagamit, mas gumaganda ang skin mo. Narinig ko rin sa Dior yan. Anyari na te. Hindi ko na siya masyadong ginagamit. Minsan lang. Kasi nga nagtitest ako ng iba-ibang products Nagtatry-try, you know. Pero yun, alam nyo, naisip ko, parang ganun siya. Parang ganun siya, yung Dior na, yun ni-review ko last time. Parang ganun yung effect niya. Sheer lang din, pero meron siyang skincare benefits. Wow! Okay, ito yung wala pa. As you can see, kitang-kita pa yung redness ko. Ayan. Yung melasma. Ito yung meron na. Fairness ang kinis niya, pero definitely kailangan natin ng concealer para sa mga blemishes. Pero yung pinaka-finish niya sa skin, ang gusto ko yung glow na yan. This time yung Fiji yung ilalagay ko sa kabila. Brush muna tayo. Oo, mas sakto nga sa akin. Oh, mas maganda si Fiji. So, ang ginagawa ko is buff. Kasi kapag ginanyan ko, in-swipe ko, ayan, kitang-kita yung streaks. So, binabuff ko siyang ganyan. Anyway, okay lang din naman kasi gagamitan pa rin natin siya ng sponge later. The same kung ano yung ginawa ko dito on this side. Mas okay si Fiji, sa tingin nyo guys. Mas match sa akin. Ito talaga yung pantapos ko, yung Blendy kasi tinutulungan ko siya mag-set, no? Matagal siya mag-set. Tsaka, nakikita-kita yung streaks ng brush. And nakikita ko yung mga makeup artists, ito usually na ginagamit nila na foundation. Alright, so ito na siya. On my face, mas maputi talaga tong side na to, no? Ayusin na lang natin. Pero isang layer lang yung nilagay ko, ha? Ito, definitely kailangan ng concealer. Diba? Meron naman tayong concealer. So, meron akong something na nafe-feel sa face. Hindi naman siya mabigat, pero definitely alam mong nag-foundation ka. Siguro yung amoy. Hindi ako fan ng amoy nito. Explain ko sa inyo guys, I'll try my best. Meron siyang amoy pintura. Pero hindi naman kasing sangsang ng pintura sa pader, ha? I mean, mild lang naman pero may ganong amoy. So, right now, medyo pa ako. Hindi pa ako sure kung gusto ko siya. To be honest, yung glow niya talaga ang bumibenta sa akin. Okay, let's try the concealer. Radiant Creamy Concealer. Ito daw yung perfect para sa under eye area. And then, kumuha na ako nito pang spot conceal naman, yung nasa pot. Anong difference nila? Ito naman soft matte complete concealer. Sige nga, iswatch ko muna sa inyo para makita natin. Ito yung soft matte complete concealer. This is custard, yung shade na nakuha ko. Okay, medium 1. So, ayan siya. And then, this is the Radiant Creamy Concealer. Ito naman siya. Ayan. Okay, siya yung ilalagay ko dito sa under eye area. Konti lang, kasi hindi ako palalagay talaga dito. Okay, let's blend. May nangyari ba? Very sheer. Parang hindi ko masyadong makita yung brightening, niya. Dagdagan ko. Baka ang konti nung nilagay ko masyado eh. Madali siyang i-blend. Ang konti nung nilagay ko kanina. So, next time, dadamihan ko yung lagay. Naka 2 layers tuloy tayo. And hopefully, hindi niya ma-emphasize yung mga fine lines ko dyan. Okay. And then, let's spot conceal. Ito yung gagamitin ko. Again, custard yung shade. Ay, perfect! Sabi ko na eh. Perfect! Ayan. Ang perfect na pang spot conceal. Sana hindi siya magbago ng shade. Sana hindi mag-orangey or something. Ay, ang ganda. Kita niyo, di ba, halos gray yung kulay nito, yung aking pinanggalingan ng pimple. Tingnan niyo, natakpan niya agad. Ang ganda ng to. Ang galing, guys. Natutuwa ako. So far, wala akong problema sa kanya. Ito, nilalagyan ko siya ng concealer. Gusto ko yung ganitong type ng concealer actually para in Tagalog, parang pinapalitadahan mo yung uka. May uka kasi ako, pinanggalingan ng yan. Bulutong yan, guys. Chicken pox. So, mas gusto ko yung ganyan. Ayan, Parang pinapalitadahan niya. Anyway, so,
Okay, bake lang ako ng aking face. Ano bang gagamitin natin for today? Okay, Laura Mercier na lang tayo. And I'm using ating Easy Brushes Small Velvet Puff. Ano, wala yung glow ng skin ko. Hopefully, pag nag-oil up tayo mamaya, bumalik siya. Kasi gusto ko yung glow ng foundation. Okay, guys. Tapusin ko muna yung aking entire face and I will be back. For my blush, ito yung gagamitin natin from Get Ready With Me Cosmetics Milk Tint Multi-Use Creamy Tint. And as part of their advocacy, 100% sales of this product will be donated to Animal Welfare Organization. I think sa Potion Project. This time. Ayan. So, ito yung gagamitin natin. Haven't tried it. Ay, ang ganda! Uy, ang ganda. I haven't tried this. Okay, let's see. Ano magandang pang blend sa'yo? Sige, ano na lang. Sponge. Ay, ang ganda, sis! Ang ganda. Uy, I love this. Sakto naman kasi natural looking lang yung bet ko na makeup for today. Like always. Contour, I'm using yung Detail Cosmetics na contour and blush palette. Okay, so yun na rin yung ginamit ko sa lips, yung pomelo. Okay, guys. Ang puti ng mukha ko, pero maputi in a good way. Bet ko yan. Yung maputi, yung parang mukha kang lumulutang. Hindi seryoso. Parang naging radiant nga. Ano bang claims mo? Light Reflecting Foundation siya. Pero definitely mas okay yung Fiji, ano? Ito, dinamihan ko ng contours na bronzer na rin ako para lang maayos yung ating... Pero, what can you say? Ang ganda niya, sa true lang. Tingnan nyo. Parang pwedeng-pwede talaga siya. Improves skin radiance by 61%. So, mukhang legit nga. Oo. Ang ganda. Nakatulong yung glowy effect niya. Parang ang fresh ko lang for today's video. Pero yun ang first impression ko ngayon. Parang maputi siya sa face ko. Ito, mostly ito eh. Hindi, ito din eh. Oh. Or kailangan lang ng konting blend. Wait lang. Dagdag tayo ng konting bronzer, you know. Gawa natin ng paraan. Pero anyway, tingnan muna natin sa natural lighting. Baka kasi sobrang dami kong ilaw dito. Talagang light reflecting siya. Baka pag sa natural lighting, okay naman. No? Wow, fresh-freshan yan. Parang pumuti ako lalo. Parang pumuti lalo yung mukha ko. Pero ito yung aking, hindi naman nalalayo. Carry pa rin naman. Ito yung kulay talaga. Ayan, yan yung katotohanan. Pero, I like it. Parang ang fresh ng itsura ko. Tsaka hindi na siya matagal lang siya mag-set. Pero once na mag-set na siya sa skin, parang, you know, komportable na. Minimal baking lang yung ginawa ko, guys, ha. And so far, yung concealer, wala ako nakikita nag-crease. So, okay, babalik ako mamaya for an update. It's now 2:52. Actually, gogora tayo today. So, let's go. Okay, guys, update. It's now 5:35 p.m. And tingnan nyo naman, grabe naman, ka-fresh naman ito. Alam niyo, feeling ko nakatulong yung light reflecting kemerot niya. Para, you know, yung texture ng skin hindi masyadong mahalata. Textured yung skin ko, guys, ha. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda nyo. Kanina hindi pa ako masyadong, bilib eh. Kasi nga, di ba, nung umpisa, parang sabi ko, parang ang tagal niya mag-set. Tapos parang hindi siya ganun ka, siguro dahil nakatutok din yung studio lights sa akin. Kaya hindi siya ganun ka-impressive. Pero habang suot ko siya, habang nag-oil up na ako, parang bet na bet ko na siya. Ang ganda niya mo, in fairness, ha? Hello, guys! We are back! It's now 10:25. Kararating lang namin. Galing kami sa labas at meron akong bisita dito. Meron tayong live audience. Kaya pasensya na kung mag-iingay siya. Pero guys, wala akong blot buong araw! As in, wala kanina. Wala talaga. Oh my gosh. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Parang alam niyo yun, naglalakad ako kanina sa Gateway Mall. Alam niyo, bawat salamin, napapatingin ako. Pero, seryoso. Ang fresh ng datingan. Yun nga lang, nagbabalat na yung aking pimple. Pero parang pagaling pa lang yung pimple ko. Wala na ako ibang masabi dito sa phone na to. Ang ganda niya. Fiji talaga. Yung Deauville, siguro, paghaluin ko na lang, sayang eh. Oo, kasi, 'di ba? Sayang. Pwede naman paghaluin ko sila. Pero, perfect shade Fiji. Ang fresh lang niyo talaga. Parang, alam niyo yun?
pag nakita mo na ang fresh ng datingan mo, feeling mo ang fresh mo na rin. Ganon. Okay, wala akong ibang masabi dito kundi, I love it. I'm happy. I'm happy and thank you. Thank you guys. Actually, kayo ang nagbudol sa akin nito. Kaya salamat sa mga recommendations nyo. And hindi naman ako nagsisi. Talagang budol na walang pagsisisi ito. Ako lang ba, yung sa concealer, hindi kasi talaga ako pala conceal ng under eye area. And pag nagko-concealer ako, talagang mapili ako ha guys pagdating sa under eye area. Ang okay sa akin is yung Lucky Beauty, yung Maybelline Instant Age Rewind. Yun lang yung naiisip ko na dalawa na talagang pasadong-pasado sa akin. Eto, parang after ilang oras talagang na-emphasize na yung lines. Alam niyo, parang nag-dry yung ilalim ng mata ko. Or siguro, mas gusto ko talaga na hindi nagko-concealer sa ilalim ng mata. Ako lang ba, yung feeling ko lumiliit yung mata ko, parang nagmumukhang maga yung mata ko the entire day pag naglalagay ako ng concealer. Especially yung concealer na hindi ganon ka natural looking. Gusto ko kasi yung mga natural looking lang, hindi yung ano. Kasi maswerte ako kasi wala naman akong masyadong tatakpan dyan, you know. Pero mas maganda siguro kung nag-eyeshadow ako dyan, saka ako i-apply yung concealer. Ito, yung Radiant Creamy Concealer. But I will try this again. Siguro this next time, hindi na ako magbe-bake. So, baka sakaling mag-work sa akin. Pero yung Spot Concealer, dinala ko nga yun eh. Pero hindi naman ako nakapag-touch up. Sobrang kabisihan. Ito lang yung marerecommend ko. Ang pangalan niya is Soft Matte Complete Concealer. Mas okay sa akin to kasi pang spot conceal ng mga blemishes. So, magandang pang ano, talagang match na match silang dalawa. Fiji and ito. Ang shade ko dito is Custard. So, ayun lang. Wala na ko ibang sasabihin kundi, alam niyo, ang fresh talaga. Tapos, hindi talaga ako nag-blot, promise. Sige na nga, mag-blot na nga tayo. Halos wala. Oh, gusto ko nga yung glow niya na yan eh. Ang galing! Ayan, dito sa noo ang medyo marami. Pero, grabe hindi na ako nag-blot buong araw. As in, inipon ko to para sa inyo. Wala talaga akong ginawa. Wala. Hindi ako nag-blot. Kasi sabi ko nga, parang ang fresh ko. Gusto ko yung may glow, ganyan. I love it. Thank you sa pagbubudol sa akin. O, diba? Hindi lang kayo ang nabubudol sa akin. Ako din nabubudol. And thank you. Nagpapasalamat naman ako sa budol na to kasi I'm very, very happy for this budol. So, ayun lang. Wala na ako ibang idadagdag kundi, this is nice. I love this. I'm so happy na nakita kita. Sobra. O, diba kinausap na yung foundation? So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Hanapin ko to sa Lazada kung meron, lalagay ko link sa description box. Okay? So, you can try this out also. And sabi ko sa inyo, I love it. I love it. Ang fresh lang niya. Kung meron kayong request, feel free to comment down below. Marami pa tayong naka-line up. Kaya, abang-abang. Don't forget to subscribe kung hindi ko pa nakaka-subscribe. And turn on the notification bell. And I will see you again on my next one. Bye guys! Thank you! Ay, sir, okay na po. Tapos na po yung pagre-review ko. Okay na po. Yes, back up na po tayo. Okay na po, sir. Okay na. Tapos na yung pag-film natin.